Kung titingnan, aakalaing isang typical na couple lamang ang nasa larawang ito. Ngunit malayong malayo ang kwento ng buhay ng mga ito sa salitang normal. Si Steven Pladel ay hindi lamang ang lover ng kanyang asawang si Katie, kundi siya rin mismong sariling laman at dugo nito. Mag-ama ang dalawa. Ngunit iyon pa lamang ang simula ng nakakagimbal na istorya ng pamilyang ito. Dahil sa bawal na pag-ibig ng dalawa, ilang inosenteng buhay ang mawawala. Ang kasong ito ay mag-iiwan ng maraming katanungan. Pero ang pinakamahalagang tanong ay kung paanong walang sino man ang nag-akala na hahantong sa madugong wakas ang lahat. Isa ito sa mga pinakamalalang kaso ng incest na mainit na pinag-usapan ng mundo. Kung saan ang sanay masayang reunion ng nagkawalay na pamilya ay mauuwi sa isang malagim na bangungot. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Steven Pladel Murder Case. Taong 1995 nang makilala ng 20 years old na si Steven Pladel ang teenager na si Eliza Garcia. Noon ay naninirahan si Steven sa New York kasama ang kanyang ina. Inilalarawan ito ng mga nakakakilala sa kanya bilang loner at tahimik na bata. Tampulan rin ito ng tukso sa kanyang school. Madalas rin itong mabuli dahil sa isang hockey shirt na halos araw-araw nitong suot. You know, we never knew anything about it, but definitely you could say that it might be strange. The hockey jersey, San Jose Sharks, I mean every day. And we would be in same gym classes. They'd have the same grade, different grades in the same gym class. And he was the type of kid that he would just never change for gym class. Super quiet, other than when he had his, a few friends around him. Something must have been off. How he was treated at home, or he was getting bullied in school. There's something had to be off to get. 15 years old lamang noon si Eliza nang unang makapalitan ng mensahe si Steven sa isang online chat room. Nagsimula ang lahat sa isang friendly message hanggang sa unti-unti ay mabuo ang romantic relationship sa pagitan ng dalawa. Nagbabiyahe si Steven mula New York patungong San Antonio, Texas upang makapiling ang dalagang nobya. Doon rin nagsimula ang kanilang sexual na relasyon. Batid ni Steven na hindi tama ang kanyang ginagawa kaya naman isinikreto niya sa pamilya ni Eliza ang pakikipag-ugnayan rito. Palihim lamang ang kanilang mga pagkikita. Nang malaman ng kanyang pamilya ang kanilang relasyon, agad na tumutol ang mga ito. Ngunit sa labis na pagmamahal ni Eliza kay Steven, handa itong gawin ang lahat para sa nobyo. Kaya naman pinili na lamang ni Eliza na sumama kay Steven sa New York upang wala nang humadlang sa kanilang pagmamahalan. Pinutol nito ang anumang komunikasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi nagtagal ay nabuntis si Eliza sa edad na 16 years old. At noong January 1998, isinilang nito ang kanilang unang anak na babae na pinangalanan nilang Denise. Subalit mula noon ay tila unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Steven sa kanyang munting pamilya. Lumabas ang pagiging mapangontrol at marahas nito. Sa unang 8 buwan ni Denise, naranasan nito ang matinding pang-aabuso ng sariling amang si Steven na halos humantong sa kamatayan nito. Bilang paraan ni Steven upang patahanin sa pag-iyak ang babing si Denise, kinukurot niya ito ng sobrang lakas, sanhi upang mabalot ng mga pasa ang katawan nito. Inilalagay niya rin ito sa cooler upang hindi marinig ang hagulhol at hindi ito bubuksan hanggat hindi sila magpapambuno ng asawang si Eliza. Buong lakas na nakikipaglaban si Eliza kay Steven upang mailabas mula sa lalagyan ang munting anghel na si Denise na noon ay naghahabol na ng paghinga sa oras na mabuksan ang box. Dahil sa mga pagmamaltrato ni Steven sa anak, kinailangan ni Eliza ang gawin ang isa sa pinakamahirap na desisyon ng kanyang buhay. Ang ipaampon si Denise o kaya ay ang tumakas kasama ito at iwan ang asawa. Subalit sa kawalan na rin ng ibang taong mahihinga ng tulong o matutuluyan kung sakaling lalayas mula nang manirahan sa New York at mawalay sa pamilya at kaibigan, pinili ni Eliza na ipaampon na lamang si Denise upang mailigtas ang buhay nito mula sa kamay ni Steven. Kahit napakahirap para sa nooy teenager na si Eliza na i-give up ang kaisa-isahang anak, ngunit yun lamang ang tanging paraan na naiisip nito upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anak dahil batid nitong hindi pa handa si Steven maging isang ama.
8 buwan si Denise nang ampunin ng kind and loving couple na sina Kelly at Anthony Fusco. Nanirahan ng mga ito sa isang trailer sa Dover, New York kasama ang biological daughter ng mag-asawa. Si Anthony ay nagtatrabaho bilang isang officer sa New York State Department of Corrections at si Kelly bilang sekretary. At upang mabigyan ng panibagong simula, pinalitan ng mga ito ang pangalan ni Denise ng Katie Fusco. Ibinuhos ng mga ito ang lubos na pagmamahal kay Katie at pinalaki ito sa isang masaya at ligtas na tahanan. Naging normal ang pamumuhay ni Katie malayo sa kanyang biological parents. Lumaki itong mapagmalasakit sa mga hayop, dahilan upang maging isa itong vegetarian. Isa rin sa mga paborito nitong gawin ay ang paghahanap ng mga stray cats. Kinukupkup niya ang mga ito sa kanilang bahay, partikular na ang mga may problema sa kalusugan upang gamutin at palakasin at dinadala sa veterinaryo kung kinakailangan. Bilang teenager, baka sa karakter ni Katie ang pagiging mapagmahal at mabuting tao. Masasabi ring matured na ang pag-iisip nito kumpara sa ibang kaedaran nito. Si Katie ay isa ring hardcore feminist. Madalas itong nagsusuot ng mga feminist t-shirt at umaattend ng mga protesta para sa karapatan ng mga kababaihan. Pero ang pinaka-passion ni Katie sa lahat ay ang arts. Kilala ito sa kanilang school dahil sa mga kahangahangang comic strips na nilikha nito. Isa sa mga post nito sa isang vlog ang nagpapakita kung gaano nito kamahal ang sining. Ayon kay Katie, a pen and something to draw in has become a safe place for me. Ink became my weapon against rules and regulations. To be short, for me, life without art is no life at all. Mataas ang pangarap ni Katie para sa kanyang future. Pagkatapos ng graduation, plano nitong umattend sa Dutchess Community College bago mag-transfer sa State University of New York upang mag-aral ng digital advertising. Kung tutuusin, noon ay halos perpekto nang namumuhay si Katie. Bagamat noong 2016, nang ito'y tumuntong sa kanyang ika-18th birthday, nagsimula itong maging curious sa kanyang mga totoong magulang. At hindi nga nagtagal ay nahanap niyang mga ito sa Facebook. Labis ang tuwa nito nang malamang ang kanyang mga magulang ay nagsasama pa rin bilang mag-asawa. Sa kabilang banda, pagkatapos maipaampon ni na Eliza at Steven ang unang anak na si Denise o Katie, labis ang pagsisisi at kawalan na naramdaman ni Eliza. Higit rin itong naging dependent sa asawa mula noon. Kaya naman ipinagpatuloy nito ang pakikipagrelasyon rito at napapayag magpakasal noong 2006 nang si Eliza ay 26 years old at si Steven ay 31 years old. Pakiramdam noon ni Eliza ay handa na silang maging mabuting magulang. Kumbinsido itong magiging isang picture-perfect na pamilya na ang kanilang bubuuin. Nagbuntis itong muli at nagsilang ng kanilang ikalawang anak noong 2007 at sinundan ng kanilang bunso noong 2012. Hanggang sa lumipat ang kanilang pamilya sa Henrico, isang suburb sa Richmond, Virginia. Buong akala noon ni Eliza ay magbabago ng asawa. Ngunit taliwas rito ang nangyari. Tila bumalik ang dating magagalitin at mainiti ng ulo na si Steven. Hindi rin ito tumagal sa anumang trabahong pasukan nito. Kaya naman si Eliza ang pilit na nagbanat ng buto para sa kanila. Pinagsabay-sabay nito ang iba't ibang uri ng trabaho upang panusto sa araw-araw habang si Steven ang nagbabantay naman sa mga bata. At tuwing magkakaroon ng away ang mag-asawa, ibinabato ni Steven ang kanilang mga gamit at sinusuntok ang pader. At kapag wala ito sa mood, ay naghihiyaw ito at walang pakialam kung sa harap man ito ng kanilang mga anak o kung marinig man ito ng mga katabing bahay. Minsan pa sa galit nito ay napagbalingan nito ang pusa ng kapitbahay na napadpad sa kanilang garahe. Binugbog niya ito ng ilang beses at sa pangalawang pagkakataon nang muli niya itong makita ay tinuluyan na niya itong paslangin. Isinilid niya ito sa isang trash bag at saka itinapon. Nagsimula rin noong mahilig si Steven sa mga baril hanggang sa makaipon na ito ng koleksyon. Matindi ang pag-iingat noon ni Eliza at iniiwasang makagawa ng anumang bagay na ikagagalit ng asawa. Ginawa nito ang lahat upang protektahan ang kanyang mga anak, subalit dahil na rin sa mahabang oras nitong pagtatrabaho na inaabot na ng gabi, wala itong choice kundi iwan pa rin ang mga ito sa pangangalaga ng asawa. Sa isang pagkakataon, pagka-uwi ni Eliza galing sa kanyang trabaho, naabutan nito ang kanyang 3 taong gulang na anak na nanginginig habang nakatayo sa kanilang banyo. Babad ang mga paa nito sa sarili nitong ihi.
Napag-alaman nito na ilang oras itong pinatayo roon ni Steven bilang parusa nang abutan ng pag-ihi ang paslit sa kanyang salawal. Dahil sa mga kalupitan, ilang beses sinubukang iwan ni Eliza si Steven, ngunit sa tuwing babanggitin niya ito ay pinagbabandaan siya nito na magpapakamatay. Panakot ng asawa, sasabog ang kanyang utak mula sa pagbabaril sa sarili at sisiguraduhing mapapanood ito ng mga bata dahil mag-iiwan umano ito ng record kapag ginawa niya ito. Araw-araw ay labis ang pangamba ni Eliza dahil sa kanilang sitwasyon. Bagamat hindi nito magawang makawala sa pagkakabilanggo mula kay Steven. Kaya naman nang biglang magparamdam ang kanilang panganay na anak na si Denise na noon ay nagpakilala bilang Katie sa pamamagitan ng isang mensahe, labis ang galak ni Eliza dahil pakiramdam nito ay nagkaroon ng pag-asa muli ang kanilang pamilya. Hanggang sa sumunod na taon ay patuloy ang naging palitan ng mensahe ng mag-ina. Araw-araw na nag-uusap ang dalawa tungkol sa kani-kanilang mga buhay. Napapag-usapan nila ang kanilang mga pagkakatulad, mga pagkakaiba at ang pagmamahal at pangungulila nila sa isa't isa. Noong June 2016, matapos ang graduation, lumipad si Katie mula New York patungong North Carolina upang bisitahin ang kanyang biological family. Walang pagsidla ng kasiyahan ng bawat isa. Nang araw na yon ay muling nabuo ang pamilyang Pladel at natupad ang matagal na inaasam ng lahat na muling magkasama-sama. Sa unang pagkakataon ay nagkita-kita rin ang magkakapatid. Noon ay edad 7 at 11 years old na ang little sisters ni Katie. Buong araw na nagbanding ang mga ito, kumain sa labas, kumuha ng family pictures at sinulit ang bawat oras. Matapos ang araw na yon ay bumalik na si Katie sa New York. Nagpatuloy naman ang kanilang komunikasyon ni Eliza. Hanggang sa ginulat ni Katie ang kanyang adoptive parent nang sabihin nito na sa halip na magkolehiyo, napagpasyahan nito na magtungo sa Henrico County upang manirahan kasama ng kanyang tunay na pamilya. Labis naman ang lungkot ng mag-asawang Fusco sa bagong plano ng anak. Ngunit wala silang magawa kundi hayaan nito lalo pat nasa hustong edad na rin naman ito. Si Katie ay matalinong bata at responsable kaya naman tiwala ang mga ito sa kung anumang nais nitong gawin. Batid rin nila kung gaano hinahangad ni Katie na higit pang makilala ang kanyang pamilya at pinagmulan. Kaya naman tinungong muli ni Katie ang tirahan ng kanyang totoong pamilya upang sa wakas ay permanente nang makapiling ang mga ito. Noon ay saka lamang natuklasan ni Katie na hindi na pala maayos ang samahan ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, hiwalay na ang mga ito kung matulog, si Eliza sa kwarto at si Steven sa sala sa may sofa. Sa kabilang banda, sobrang excited naman si Eliza nang sa wakas ay mabuo silang muli dahil kailanman ay hindi nito inakala na darating pa ang panahon na babalik sa kanila si Katie. Dream come true para sa kanya na personal na silang nagkikita at nag-uusap ng anak na halos 2 dekada ring nawalay sa kanila. Bagamat dahil halos buong araw na nasa trabaho si Eliza, laging kapos ang oras nilang mag-ina. At dahil kalilipat pa lamang ni Katie at hindi pa naman pumapasok sa school o nakakahanap ng trabaho, nasa bahay lamang ito palagi kasama ang kanyang ama na nagbabantay sa kanyang 2 nakababatang kapatid. Habang tumatagal ay mas nagiging close si Katie sa ama kaysa sa kanyang ina. Tila kapwa bumabawi ang mga ito mula sa mga oras na nawala sa kanila noon at ang hindi naranasang father and daughter bonding. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napapansin ni Eliza ang ilang bagay sa kanilang pamamahay. Bago pa man dumating si Katie sa kanila, isang typical dad looks lamang ang postura ni Steven. Malago ang balbas, parating naka-cargo pants at normal fitting shirts. Ngunit nabago ang style nito nang doon na tumira ang anak. Nagsimula itong umasta at pumorma na parang teenager. Marahil ay dahil na rin sa impluensya ng kanyang 18-year-old na dalagita. Tila nais nitong magpa-impress at maging cool dad para sa kanyang anak. Nag-ahit ito ng kanyang balbas at nagsusuot na ito ng skinny jeans at mga fitted na damit. Nagpahaba rin ito ng kanyang buhok. Kapansin-pansin rin ang mas lalo pang pagiging close ni Katie sa kanyang amang si Steven. Dumating sa puntong hindi na sa sofa kundi sa sahig na ng kwarto ni Katie natutulog ang kanyang biological father. Hindi komportable si Eliza sa ganoong setup ng dalawa, kaya naman winarningan nito ang anak. Ikwinento nito ang kanyang nakaraan, kung paanong minaltrato at halos patayin ni Steven ang nooy sanggol pang si Katie.
Para sa kanya ay karapatan nitong malaman ng lahat tungkol sa kanyang masalimuot na sinapit sa ama na siya ring dahilan kaya siya pinampon nang sa gayoy mag-ingat ito rito. Ngunit tila hindi naman nagpatinag si Katie sa mga natuklasan. Tinanggap nito ang mga pagkakamali ng ama lalo pat napakatagal ng panahon mula nang mangyari ito. Hindi ito nagpaapekto at piniling magpatawad at sa halip ay kalimutan na ang nakaraan at harapin ang kasalukuyan. Inisip ni Eliza na marahil dahil lagi siyang wala ay kung ano-anong sariling bersyon ng kwento ni Steven ang sinasabi nito kay Katie, dahilan upang magtiwala ito ng lubos sa ama. Ngunit hindi rin nakatiis si Eliza at direktahan ng kinumpronta si Steven patungkol sa pagtulog nito sa kwarto ng anak. Nagdulot ito ng matinding argumento sa pagitan ng dalawa. Bilang depensa, nagtantrum si Steven at sa huli ay nag-walk out. At 3 buwan nga makalipas ang mainit na argumentong yon, noong November 2016 hindi na nakatiis pa si Eliza. Sa wakas ay nagkaroon ito ng lakas ng loob upang iwan na ang asawa. Inimpake nito ang lahat ng kanilang mga gamit mag-iina at nagpa siyang umalis na at mag-file ng divorce. Nagpa siya naman si Katie na magpaiwan. Mula noon ay solong namuhay ang mag-ama sa kanilang bahay. Hindi maiiwasang maging mas malapit si Katie sa kanyang ama kaysa sa kanyang inang si Eliza. At dahil mayroon pa rin kustodiya si Steven sa kanyang 2 pang anak, dumadalaw na lamang ang mga ito sa kanya tuwing weekend upang magsama-sama. Isang araw noong May 2017, habang naglilinis ng gamit ng kanyang 11 taong gulang na anak, nakita ni Eliza ang isang journal na nakatawag ng kanyang pansin. At nang simulan na niya itong basahin, hindi nito inaasahang doon na tuluyang guguho ang kanyang mundo. Isang nakakagimbal na sikreto ang natuklasan nito. Buntis na si Katie at ang ama, ang mismong birth father nito na si Steven. Ayon sa aktwal na isinulat ng bata sa diary, Katie is my big sis and I love her. I also love how she's skinny in areas and has smaller breasts. But now she is pregnant and gained weight, and my dad calls her baby also his baby. Did he make her pregnant? My dad even says that she's my stepmom. WTF. Tila naguguluhan ng musmos kung ano nga ba ang itatawag niya sa kanyang ate. Sabi umano ng kanyang ama ay hindi na nila ito dapat tawaging ate kundi stepmom na. He doesn't even want me to say or call her sister anymore. Katie is my sister. She's probably his wife now, but in nature, she's only my sister. Does she see me as a daughter or a sister? Katie now sometimes tell me to get the f*** up. Mayroon ding drawing ni Satanas sa diary na ayon sa bata ay si Steven. Makikita na tumatakbo ang bata papalayo kay Satan habang binabanggit ang katagang get the f*** out. At sa ilalim ng picture ay mayroong maikling note na nag-iwan ng katanungan. Wait, 1 second. If he's Satan and Katie's human, then the baby will be half mon. Pahabol pa nito, kapag napunta si Steven sa impyerno ay hindi itong pahihirapan dahil ito pa mismo ang mangtotort sa mga tao. Labis ang gulat at galit ni Eliza sa mga nabasa. Halos bumaliktad ang sikmura nito sa mga natuklasan sa kanyang mag-ama. Napagtanto nito na maaaring inakit ni Steven ang anak upang gawin ang hindi katanggap-tanggap na bagay na ito. Noon pa man ay pinagsususpetsahan na ni Eliza na bine-brainwash ni Steven si Katie upang pagmukhaing siya ang masama, bagamat kahit sa panaginip ay hindi sumagi sa isip nito na papatulan ng kanyang 40 anyos na ex-husband ang kanyang sariling dugot laman. Hindi rin matanggap ni Eliza na harap-harapang nasaksihan ng kanyang 2 pang maliliit na anak ang ganoong kasuklam-suklam na sitwasyon na namamagitan sa kanilang ate at daddy. Naghi-hysterical na si Eliza at nagsisisigaw sa puot at agad tinawagan ang ex-husband. Kinumpronta niya ito at sinabing alam na niyang buntis si Katie at si Steven ang ama. Pero ang higit na nakakabagabag ay ang naging sagot nito sa kanya. Aniya, akala ko ba ay alam mo na in love kami sa isa't isa? Labis ang sukulam ni Eliza sa sinabi ni Steven. Pinagmumura niya ito at noon rin ay tumawag ito ng pulis upang ipaalam ang incestuous relationship ng mag-ama.
Agad namang nagsagawa ng investigasyon ng mga pulis at nagsimulang questionin sina Steven, Katie at ang dalawang batang kapatid nito. Bagamat sa huli ay walang anumang pag-arestong nangyari. Kaya naman nagpatuloy ang bawal na relasyon ng mag-amang Steven at Katie at nanatili pa rin sa isang bubong. At lalo pang titindi ang susunod na mga pangyayari sa buhay ng dalawa. Summer noong July 20, 2017, nagpasya ang mag-amang Katie at Steven na magpakasal. Sa mismong post ni Katie sa kanyang social media account, ini-announce nito ang kanyang pagpapakasal. Nakasulat pa sa caption nito ang mga katagang "Nothing fancy, just love." Nag-travel ang mga ito patungong Maryland para sa isang romantic lakeside ceremony. Bagamat ang father and daughter marriage ay hindi legal sa state na yon. Kaya naman pineke ng mga ito ang kanilang marriage application at isinaad roon na hindi sila related sa isa't isa. At bilang resulta, legal na ngang naging mag-asawa ang mag-ama. Bukod sa immoral na pakikipagrelasyon at pagpapakasal ni na Steven at Katie, isa pang questionabling bagay ang nangyari sa seremonya. Hindi ito naging sikreto para sa mismong pamilya ng bagong kasal dahil dinaluhan pa ito hindi lamang ng nanay ni Steven na si Grace, kundi pati na rin ng adoptive parents ni Katie na sina Kelly at Anthony Fusco na nagpalaki sa kanya mula pa lamang nang siya ay 18 months hanggang maging 18 years old. Alam ng mga ito na ang pakakasalan ng nooy 19 years old na si Katie ay ang kanya mismong 42 years old na biological father. Narealize umano ng mga Fusco na muli wala silang ibang magagawa kundi suportahan na lamang ang desisyon ng dalawang nagmamahalan. Dahil kahit anong pilit nilang paghihiwalay sa mga ito ay bumabalik pa rin umano ang mga ito sa isa't isa. Mababakas ang kasiyahan ng lahat ng umattend sa selebrasyon. Suportado ng bawat isang panig ang naging kasal. Todo ngiti pa nga ang mga ito sa picture. Makikita rin sa larawan si Katie na noon ay 8 buwan ng buntis, nalobo na ang tiyan at bakat na sa kanyang black fitted dress. Sweet na sweet ang mga pose kasama ang kanyang sariling ama. Hindi naman may pagkakaila ang malaking pagkakahawig ng dalawa sa kanilang pictures. Pareho ang kanilang mga mata, ilong, labi at kulay ng buhok at halos iisa rin ang hugis ng kanilang mga mukha. Makalipas lamang ang ilang buwan mula ng ikasal, noong September 1, 2017, isinilang ni Katie ang isang baby boy na pinangalanan nilang Bennett. Isa sa mga posibleng resulta ng inbreeding mula sa parehong genes ng dalawang individual ay ang pagkakaroon ng genetic disorder na ipinagbubuntis. Ilan rito ay ang physiological at physical problems gaya ng pagkabulag, pagkabingi, pagkabingot o kaya naman ay mga sakit tulad ng congenital heart disease, diabetes o kaya naman ay pagkamatay. Sa kabutihang palad ay walang anumang depekto ang sanggol na si Bennett. Batid ang kasiyahan ni Katie nang dumating si baby Bennett. Proud ito sa kanilang binuo na munting pamilya. Walang alinlangan nitong pinopost ang kanilang buhay sa kanyang social media handle na An Amateur Mama. Mula sa pagsilang kay Bennett sa moments nilang mag-ina at pati na rin ang father and son bonding ng walang muwang na sanggol at ni Steven. Pero panandalian lamang ang kasiyahan ng maliit na pamilyang Pladel. Ilang buwan pagkasilang ni Bennett noong January 2018, sa wakas ay umaksyon na ang mga pulis mula sa sumbong ni Eliza, 7 buwan na ang nakakalipas para sa incest charges kina Steven at Katie. Nakumpirma ng mga pulis mula sa isinagawang DNA test kina Steven, Katie at Bennett na sila ay magkakadugo. Kapwa na aresto ang dalawa at opisyal ng nakasuhan ng incest, adultery, and contributing to delinquency. Ang maximum na sentensya para sa kasong ito ay 10 years in prison. Si baby Bennett naman ay inilagay sa pangangalaga ng 72 years old na ina ni Steven. Sa korte, pinanindigan naman ng attorney ni Steven ang labag sa batas na kasal nito nang ipaliwanag na ito ay kaso ng isang 18-year-old girl na bigla na lamang lumitaw sa tahanan ng isang 40-year-old man na noon ay may problema sa kanyang asawa. Nagkapalagayan umano ng loob sina Katie at Steven dahil sila ay biological related pero hindi nila kilala ang isa't isa bago pa man sila nagkaroon ng sexual relationship. Dagdag pa nito, quote-unquote, he was head over heels in love with her, so much so that outweighed the issue of them being biologically related.
Ang sexual na aktibidad sa pagitan ng magkadugo ay isa sa mga mahigpit na ipinagbabawal at hindi katanggap-tanggap sa ating kultura mula pa man noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa pagiging immoral, marami ring panganib ang dulot nito sa magiging bunga o supling. Bagamat iba't iba ang batas patungkol rito, depende sa bansa o state, bibihira lamang ang nagpapahintulot nito. Ito ay kadalasang iligal at may karampatang punishment sa sino mang lalabag. Naging malaking headline ang pag-aresto sa mag-ama at nakatawag ito ng pansin ng publiko. Pero ang nakakagulat, maraming tao ang pumabor sa relasyon ng mga ito. Sa katunayan, nagkaroon pa ng petisyon para matulungan ang mag-ama na makalaya. Nakakabahala ang mga komento ng kanilang mga taga-suporta. Ayon sa isa, wala umanong masama sa pagpapakasal ng dalawang consensual adults na mahal ang isa't isa. Sa halip, mas maituturing umanong krimen ang pagdakip ng mga ito sa dalawa at paglalayo sa anak ng mga ito. At mula nga sa naipong pampiyansa, nagawang makapag-bail ni na Katie at Steve sa halagang $1 million. Bagamat nagkaroon ng court order na nagbabawal sa dalawa na magkita. Kaya naman noon ay bumalik si Katie sa New York sa mag-asawang Fusco. Noon ay nagtrabaho ito bilang tagapaglinis ng bahay ng kanyang lola sa Waterbury, Connecticut tuwing Tuesday at Thursday. Samantalang si Steven naman ay nagstay sa isang hotel room sa Virginia habang hinihintay ang kanyang trial. Noong una ay pinagbawalan pa itong manatili sa North Carolina, bagamat sa huli ay pinayagan ring muli. Kaya naman bumalik ito sa kanyang bahay roon na malapit lamang din sa bahay ng kanyang ina kung saan naroon si Bennett. Simula nang magkalayo, unti-unti ay napagtanto ni Katie ang kanyang mga naging desisyon sa buhay. Tila natauhan ito sa mga nangyari at nais nang makipaghiwalay noon sa kanyang husband daddy nang sa gayon ay makapag-move on na at makapagsimulang muli kasama ng kanyang anak. Kaya naman noong April 11, 2018, nilabag nito ang no contact order nang tawagan nito si Steven. Ipinaalam nito na nais na niyang wakasan ang kanilang relasyon. Gusto na nitong makipag-divorce sa lalong madaling panahon. At gaya ng inaasahan, hindi tinanggap ni Steven ang balitang ito ni Katie. Pilit nitong kinukumbinsi si Katie na ayusin ang kanilang gusot pero buo na ang loob nito. At doon na nagsimula ang malagim na serya ng mga pangyayari sa pagitan ng pamilyang Pladel. Hindi batid ni Katie ang paparating na trahedya kung kailan nagpasya na itong magbagong buhay. April 12, 2018, gaya ng nakagawian, sakay ng kanilang black pickup truck, magkasamang nagtungo sina Katie at ang stepdad nitong si Tony sa lola nito upang maglinis ng bahay. Lingid sa kalaman ng mga ito, isang lalaking sakay ng Honda minivan ang nagmamanman sa kanila hanggang sa binuntutan na sila nito. Ilang minuto pa ang lumipas, kinailangan nilang huminto sa isang red light sa may intersection. Ilang sasakyan ang naroon ng umagang yon at ilang witness rin ang nakasaksi ng hindi inaasahang madugong pangyayari. Isang off-duty firefighter ang agarang nag-report sa 911. 911, what's the location of your emergency? Hello, this is Connecticut. It's on Route 7 and Route 55. Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? Yes, right at the beginning of Route 55 and Route 7. It just happened. I'm a fireman out of New York. The car pulled up, went around him, shot him, whole clip full into his head. Okay, sorry. Is you still with him? We're here at the road. Where? Right at the intersection? Yes, sir, right at the intersection. Okay, sir. He's deceased, boss. The truck's in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. They're on the road. And he was shot. Did you see the person who shot him? Yeah, we pulled up. There's a whole, yes. Who? Okay, which way did the vehicle go? Headed toward New Milford, down Route 7. Down Route south. 7? What, can you describe the vehicle to me? It's a blue minivan with, I believe, a South Carolina plate. Blue minivan, South Carolina plate? Yes, sir. A light blue minivan. Okay, sir, just stay on the line with me. Pagkababa ng telepono, tinungo ng witness ang pick-up truck ng mga biktima at ginamit ang kanyang sariling sasakyan upang iharang sa crime scene nang sa gayoy matakpan ang karumaldumal na eksena sa loob mula sa mga dumaraan. Ayon sa mga saksi, habang nakahinto si na Katie, tinabihan ito ng minivan. Sabay bukas ng isang lalaki sa bintana at malapit ang pinaputukan ng aero assault type rifle mag-ama.
Nakastrap pa sa kanilang upuan ng dalawa ng datna ng mga pulis. Dead on the spot ang mag-amang Katie at Tony mula sa mga tama ng baril sa ulo at katawan. Agad naman hinanap ng mga pulis ang may kagagawa ng krimen, ngunit bigo silang makita ito. Hanggang sa kinabukasan, doon pa lamang nila natagpuan ang sasakyan ng sospek sa Dover, New York, mga 25 minutes lamang ang layo mula sa pinangyarihan ng pamamaril. Pero sa kasamaang palad, ang natagpuan nila ay ang isang katawan ng wala ng buhay na lalaki. Namatay ito mula sa pagbabaril sa ulo. At doon pa lamang nila nakumpirma ang pagkakakilanlan ng sospek na si Steven Pladel. Pero bago ito, isa pang nakakakilabot na tawag mula sa 911 ang natanggap ng mga pulis na naging dahilan kaya't natukoy nila ang kinaroroonan ni Steven. My son just called me, and he told me oh my God, North Carolina, his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he his baby. Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Okay, tell me exactly what happened. He's not home. His wife broke up with him over the phone yesterday, and he told me she's in New York, and he told me he was on his way. He called me last night and said he's on his way. He's going to bring the baby to her, and then he was coming back, and he just Okay. He said he doesn't have his wife, his father, and I can't even believe this is happening. Inireport ng ina ni Steven na si Grace ang walang awang pagpatay nito sa anak na si Bennett. Agad na nagsagawa ang mga ito ng welfare check sa bahay ni Steven sa Knightdale, North Carolina, at doon na nila natuklasan ang nakakapanlumong eksena. Natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Baby Bennett na nakasilid sa closet sa may itaas na kwarto. Kinalaunan ay napag-alaman na namatay ito dahil sa suffocation. Ayon sa naging kasunduan mula ng makalaya, bawal magkita sina Katie at Steven, bagamat hindi nakasaad na bawal rin itong makita ang kanyang anak na si Bennett. Kaya naman noong gabi ng April 11, bago ang pagpatay kina Katie at Tony, una nang pinuntahan ni Steven si Bennett sa bahay ng ina at ipinaalam na hihiramin niya muna ito upang dalhin sa kanyang mami Katie sa New York. Bagamat kasinungalingan lamang ang lahat. Walang kamalay-malay si Mrs. Grace na nang oras na iniabot nito ang sanggol kay Steven, ayun na pala ang magiging death sentence ng walang muwang na paslit. Sadyang plinano ni Steven ang pagpaslang na mag-open up sa kanya si Katie tungkol sa divorce. Una nitong pinatay ang 7-month-old na si Bennett gamit ang unan, saka itinago sa damitan. At saka ito nagmaneho ng halos 600 miles patungo sa kanyang susunod na biktima. Kabisado nito ang routine ni Katie sa kanyang trabaho. Kaya naman hinintay nito ang tamang oportunidad upang gawin ang karumaldumal na pag-ambush. Nang mga oras na yon ay tinawagan ni Steven ng ina bandang alas 7 ng umaga at sinabing malapit na sila ni Bennett kay Katie. Ngunit makalipas lamang ang lampas 1.5 oras, tinawagan nitong muli ang ina at sa huling pagkakataon ay doon na nito inamin ang totoong nangyari. Nag-confess ito na pinaslang niya ang anak, si Katie at si Tony, at nagpaplano na rin itong magpatiwakal. Doon na tumawag si Mrs. Grace sa 911. Noong April 21, 2018, inihimlay ang mga labi ng 3 biktima sa Charles Borromeo Church sa New York. Ayon sa ex-wife ni Steven na si Eliza, hindi niya matanggap ang masaklap na sinapit ng anak na si Katie, adoptive father nitong si Tony at ng apong si Bennett. Bagamat tila nabunutan siya ng tinik sa pagkamatay ni Steven, dahil hindi na niya kailangan pang mabahala para sa kanyang buhay dahil sa patay na ito. Napakasakit para sa nagdadalamhating inang si Eliza nang nangyari, lalo pat tila 3 beses na wala sa kanya ang anak na si Katie mula pa nang ipaampon niya ito hanggang sa lumayo at sumama nga sa kanyang ama at nang sa huli ay tuluyan na nga mawalay sa kanya ng paslangin ni Steven.
Minsan ay nagpapaunlak pa rin ng interview si Alyssa sa media upang ipahayag ang kanyang naging karanasan sa domestic violence at mga red flag ng isang relasyon. Naibahagi rin ito kung gaano siya nagsisisi sa kanyang mga naging maling desisyon sa buhay na impluwensya na rin ng kanyang abuser. Sadyang labis na nakakadurog ng puso ang kasong ito na kinasangkutan ng walang saysay na pagkamatay ng mga biktima. Malinaw na ginamit ni Steven ang kanyang kapangyarihan na magmanipula at samantalahin ang kahinaan ng kanyang mga batang nakarelasyon magmula kay Alyssa hanggang kay Katie. Kaya naman isang napakahalagang paalala ang inihatid ng Police Chief ng Knightdale mula sa press conference sa kaso ng mga Pladel. Also want to remind those that may hear this message today that no matter what your circumstances are, no matter how overwhelming a particular situation may feel for you, there is help available. There are resources out there that you can take a hold of and find a way to overcome whatever trial that may be. Find help. Call somebody. Talk to someone. If you don't know who to call us and we'll put you in touch with someone. But there is nothing that you're going through that cannot be resolved if you have the right help and if you have the right resources. Sa kabila ng malagim na trahedyang ito, nabigyan ng pagkakataong maging babala at mapag-usapan ng publiko ang mapaminsalang epekto ng test na hindi namamalayan o sadyang lingid sa kaalaman ng marami. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.